break namin ngayon. Break namin! Break namin. Bago yung ano ko. Oo nga, ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. May sasali daw sa vlog. Ayan, si Ate Angie. Taga-insert ko ng IV. Joke na. Specialist! Specialist yan. Matagal na siya dito sa hospital na pinag-work namin. Hindi naman, pinapakita mo naman yung mata. Bumili ng pizza. Ayan. Siyempre. Break muna. Magustuhan namin siya. Ganun lang naman, di ba? Palakas. Yan, tingnan mo, naglilinis pa. Ang sipag talaga. Dito lang yan. Masarap ba? Galing mo palang magsalita. Masarap ba, te? Oo. Kita, ate. Kumakain pa. Hindi ba pwedeng interviewin kita mamaya? Paano ka napunta dito sa US? Through agency? Hindi. Marami din to si ating ano. Direct hire. Ayun, direct hire. Marami ang experience si ate. Pag hindi busy, interviewin natin yan. No, ate, okay lang ba? Guys, so, ba yan? Ang lapit naman nitong ano na to. Hindi ba pwedeng malayo-layo ng kaunti at nang lumiit ang aking mukha? Yung double chin ko, nagiging triple chin eh. Ay nako, Diyos mio, inanakaw. Tuwing lumalabas ako sa driveway, ang daming sasakyan na lumalabas. Parang feeling ko alam nilang lalabas ako at nakikisabay din sila. Ayan guys, umuulan. Pinick up namin yung paborito naming Thai restaurant. Ayan. Ay! Kumukulog. So, ay! Mamaya mag-ano tayo about nursing. Ito yung special request ng aking friend kung paano ko daw naayos yung nursing ko dito sa US. So, I believe na different journey tayo, no? Disclaimer lang. We have different journeys. Yung iba is direct hire, katulad ni Ate Angie. Siya ay direct hire ng aming hospital. That was like a long time ago. I think she's been in that same company for I don't know how many years, but matagal na siya. Nang ulan! Wala! Ay! Ano ba yun? I think that I did not hear any thunder or lightning. Hirap makita ng daan kapag umuulan na ganito. Guys, how are you? So, tulog na yung mga bata. Ang gagawin natin is oops. Maghuhugas tayo ng pinggan. Kasi every night, yan, nagtatabi tayo ng mga maduduming kailangan ng itapon, tapos ilalagay sa dishwasher. Okay. So, ayan. Nagtabi-tabi na ako ng mga sa dishwasher kanina kasi busy. Super busy. May pasok na naman. And as a nurse, YouTube. Usually, nanonood ako ng YouTube sa gabi. Tapos, tutulog din ako ng mga bandang 12. So, yung katawan ko, sanay na siya sa panggabi. Nung bago akong mag-nurse, sanay ako sa panggabi na gising ako sa buong gabi. Pero, nung tumagal-tagal na nasanay na ako na natutulog sa gabi. Tapos, sa umaga, minsan tulog, minsan gising. Pag off ko, yun, natutulog lang ako ng siguro mga 9 to 2. Tapos, after nun, gising na ako. Tapos, normal schedule na ako. Tapos, nakakatulog ulit ako kinabukasan ng umaga hanggang hapon para mag-ready naman sa panggabi na pasok. Kasi, di ba, one day off lang. Take on or journey ko as a paano ako naging nurse dito sa US. Pero ang totoo niyan guys, nurse na ako sa Pilipinas, doon ako gumraduate. Kumbaga ang tawag is foreign graduate ako. Hindi ako dito nag-aral sa US. Gumraduate ako ng 2009. Wala akong experience sa Pilipinas as a nurse sa hospital. Kasi nung time na yon, kailangan mag-volunteer, 'di ba? And para makapag-volunteer, you have to pay money. You have to pay the hospital. Pero wala naman kaming pera na 10,000 pesos pang bayad doon sa hospital na volunteer. So, I was just fortunate na nakahanap ako ng maliit na private hospital para makapag volunteer, but hindi naman siya nagtagal. And then,
naging private nurse ako kasi hinire ako nung may-ari ng hospital as a private nurse dun sa kakilala o kamag-anak niya. And then, naging company nurse naman ako after that, nung lumipat naman kami ng ibang town. So, yun lang ang aking experience sa Pilipinas. Wala akong experience sa hospital. Pero nung nag-apply ako dito as a nurse sa US, nung pagdating ko sa US na naging nurse na ako, hindi naman nila hinanap sa akin kung ano ang experience ko sa Pilipinas, kung ano ang work ko sa Pilipinas. Actually, nilagay ko siya nung unang application ko sa rehab. Hindi naman nila tinanong, as in wala silang, parang hindi nga nila tinouch yung topic. Ang tinanong lang sa akin kung sa anong graduate, kung ano ang kung may experience ba ako sa ibang work dito sa US. Hindi na tinanong about sa Pilipinas. 2013 as a fiancé visa. Doon ko nakilala. Kaya ako nadala dito ni Phil kasi fiancé visa. Tapos, guys, sa Virginia yung una kong dating. Sa Virginia is, kailangan mo ng CGFNS and kailangan mo ng TOEFL and ng IELTS. Okay, disclaimer lang. Ito ay based sa aking experience. Sinishare ko lang kung paano ako naging nurse dito. Hindi siya madali. Naakala ko noon nung pagka-graduate ko ng nursing, mas madaling makapunta dito sa US, makadaling maging nurse kaagad dito sa US. I think everyone has their own journey. Punta ako sa Board of Nursing sa Virginia, sabi yun nga ang kailangan, dahil wala naman akong wala akong pera, so hindi naman nang hiram. Sinabi ko kay Phil na gusto ko maging nurse, so binayaran namin si GFNS. Pero nasayang lang kasi guys, hindi ko siya naasikaso dahil kailangan sa CGFNS, marami siyang hinihingi. Diploma sa school, diploma ng college, TOR, tawag nila. Tapos yung sa high school. Tapos yung clinical hours, yung mga list ng clinical hours. And, alam nyo guys, tapos ayun nga yung TOEFL. And, medyo may kamahalan yung TOEFL. Wala naman akong pera. Diba? Sabi ko, last ko nang gagawin yun. Hanggang sa hindi ko na siya nagawa. Lumipat kami ng California, na expired na lang yon. So, akala ko, nung paglipat namin ng California is mas madali siya. Hindi pala. So, pag foreign graduate ka sa California, kailangan mo pang mag-aral. May tinatawag silang deficiencies. So, hindi ako kaagad nag-apply sa California. May kamahalan ulit. Parang nahiya kasi kung gumastos guys. Kasi si Phil lang gumagastos. Siya lang ang nagwo-work noon. And ayoko naman sabihin niyang ginagastos ko lahat ng pera niya, diba? Para lang sa nursing na hindi ko naman natapos nung una pa. Nung sa Virginia. So, yun. Anyway, but para hindi ako kalawangin, nagbasa-basa ako, ganyan, ng mga NCLEX questions. And then, pinalagaan ko muna sila Danica, si Violet. Hanggang sa buntis ako kay Violet actually. Hindi ko na yung nursing ko, hindi ko siya naayos. So, simula 2013, pagdating ko dito, 2017 ko na siya ulit naayos. Pero, bago ko siya ayusin, nag-work muna ako as a caregiver sa memory care. So, nung nag-work na ako sa memory care, doon ko inumpisahan yung nursing ko sa California. Inapplyan ko siya ng application and doon ko nalaman nga na deficient ako sa OB at MedSurg. So, sabi ko, it cannot be kasi ang hirap naman na kailangan ko pa mag-aral. Wala naman kaming masyadong ipon and kung mag-student loan ako, wala akong credit score. Sinantabi ko muna yung California ulit, di ba? Sabi ko, but hindi ko siya hinihingaang ma-expire this time. No, umaksyon ka agad ako. Habang nagwo-work ako sa memory care, nakahanap ako ng isang state. So, walang nag-guide sa akin actually. Based sa research ko lang, kasi nagre-research talaga ako. Alam nyo yun yung pag may will talaga tayo na gusto natin gawin, na pangarap na gusto natin gawin. Talagang may solusyon. Kumbaga sa atin na bawat problema may solusyon. Parang ganun. So, yun. Nakita ko na maraming gumagawa nito dun sa
sa Facebook kasi sumali ko sa Facebook group and nakita ko na ang ginagawa nila is nagte-test muna sila sa ibang state kasi sa ibang state hindi nila kailangan mag-aral. So doon hindi ko alam na pwede pala yun kasi nga bago ako sa US hindi ko naman alam na kahit nasa California ka, pwede ka mag-exam kahit anong state and then i-endorse mo na lang. So, nakahanap ako ng isang madaling state na pwedeng applyan. And ito nga yung Mariana Island na US territory. Sa akin is SSN, birth certificate, and TOR. Yun lang. As in, yun lang ang hiningi nila sa akin. Hindi ako nahirapan. So, paano ko nakuha yung mga yun and sinend directly sa kanila? So, dito papasok yung mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. So, may mga kaklase ko nung college na medyo close sa akin na nahingan ko ng tulong. Na nasa same town din na nakatira sa akin. Na same town din yung school namin at same town din no high school namin. So, syempre nakiusap ako sa kanila na ayusin yung aking papel. And nagbigay na lang ako ng kahit konti, pang thank you man lang, 'di ba, sa hirap na ginawa nila. So, yun. Nung natanggap ko na yung confirmation letter from the Mariana Island, nag-register na ako sa NCLEX. At pagka-register ko, I think I gave myself 6 months or I don't know, I feel like 3 months para mag-review. So, habang nagwo-work ako ng night shift ng 10 to 6, nagre-review ako. Paano ba yun? So, pagdating ko sa work, syempre ayusin mo yung mga residente, make sure mo na nakatulog na sila, maayos sila, malinis sila. And around 12 midnight, doon ako magsisimulang magbasa. Nakaupo ako sa corner, nagbabasa ako ng mga reviewer ng NCLEX. And then, syempre, check ulit. Chine-check namin sila every hour or 2 hours para make sure na okay sila, na humihinga pa, na okay sila sa bed. So, and then after nun, basa ulit. Pag uwi ko naman sa bahay, sa bahay namin, nakikinig naman ako ng reviewer. So, ang best reviewer na ma-recommend ko is UWorld, Hearst Reviewer, at saka Remar. Yun yung tatlong reviewers na ginamit ko. Yung UWorld is mostly questions. Yung Remar is more interactive siya kasi may siyang Facebook page na yung mismong nagre-review is talagang very hands-on. And then, yung Hearst is like tape na siya, parang discussion na siya na parang naka-record na lang siya. So, yun, inuulit-ulit ko yun, buong gabi, buong araw, off ako, nagda-drive kami kung saan. Ulit-ulit ko lang siya para ma-retain sa utak ko. After 2 months, or a week, or 3 weeks, nakuha ko na yung result that I passed the NCLEX. And then after nun, saka ako nag-endorse sa, ito bandang August ako pumasa ng 2018 ako pumasa. August ng 2018 ako pumasa ng NCLEX. Tapos, saka ako tinuloy yung sa California ko. So, nung sa California, nung mayroon na akong license, naghanap ako ng school na tatanggap sa akin for foreign graduate. And doon ko nakita yung Dominican University of California. So, for 6 months, nag-aral ako. It was a very great experience. I love it. Yung habang nagwo-work ako, nag-aaral ako. So, alam niyo, pumabor yung time na yon kasi nag-resign ako doon sa work ko sa memory care. And then, lumipat ako sa bagong work na bagong kagagawa lang na facility. For memory care din siya, pero bago lang siya. So, since bago siya, guys, hindi kami araw-araw pumapasok. And then, lang siya, orientation. So, ang tagal ng orientation namin noon, siguro 2 months. Maybe a month or 2 months. Kasi bagong facility. So, syempre, kailangan planchado pag nag-start na yung business nila. So, laging ino-orient kami araw-araw. Ang ganda ng experience din, no? So, parang pumabor siya sa akin. And, nung nag-aral na ako, pag nag-aaral ako,
Tapos, minsan hindi ako pumapasok dun sa isang work. Kasi in orientation lang naman siya, nanonood ng mga videos, ganun. Parang nag-align yung universe nung time na yun na nag-aaral ako at the same time nagwo-work as a caregiver. You know? So, ang nangyari guys, nung natapos ko na yung work, yung schooling ko, May of 2019. 2019 ako natapos So 2018 ako pumasa, 2019 ako natapos aral sa deficiency for nursing sa California. Yun. Tapos, saka ko in-endorse. So, bagong application na yun. Saka ko in-endorse yung lisensya ko from Mariana Island to California. And nagbayad ulit ako kasi bago na yung application na $700, $700 yung binayaran ko, $750. And kahit wala akong masyadong pera nun, sabi ko, it's okay. I think it's worth it. So, pagka-inverse ko, yun, doon ko nakuha yung lisensya ko sa California and nag-start na ako mag-work sa rehab. So, yung friend ko or yung coworker ko sa memory care, yung una kong work, siya yung tumulong sa akin yung mami niya ang tumulong sa akin para makapasok sa rehab sa San Francisco. Experience ko noon, paano ako naging nurse dito sa US. So, medyo mahaba-haba siya kasi simula pagdating ko 2013, 2018 ko pa siya natapos. 15, 16, 17, 18. After 5 years pa. Pero sa 5 years na yun, guys, talagang tinatry ko maging, NCLEX passer. Kaso, talagang, parang hindi pa siya time nung mga nung mga panahon na yon. So, ganun, ang ginawa ko, talagang nag-research ako kung paano ko matutupad yung pangarap ko maging nurse. Kasi sayang naman siya, pinagpaaral ako ng tita ko ng 4 years, tapos lahat ginastosan niya ako, pati baon ko, tapos sasayangin ko lang. So, ang ginawa ko, para hindi siya masayang, makita din naman ng tita ko na hindi, na nagpapasalamat ako sa tulong na ginawa niya, na hindi nasayang yung pera na ginastos niya sa akin nung college ako. So yun, although nung nag-aral ulit ako sa California, kailangan ko talaga mag-student loan kasi parang nakalimutan ko na magkano yung per session nun yung per subject yun sa California, sa Dominican, pero medyo pricey siya. Yun. So ngayon, I don't know kung meron pang deficiency sa California. I think parang naka-wave siya kasi simula nung pandemic, parang tinanggal nila yon. But right now, I don't know. So, I cannot tell you for sure. So, nung guys, kung kailangan nyo ng mag-aayos sa Pilipinas, make sure that you have somebody na mapagkakatiwalaan nyo. Bawa ka mag-anak, ganyan. And sabihin nyo sa kanila directly kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi actually, nung lumipat kami dito sa state namin, so kailangan ko na namang i-endorse yung lisensya ko. Kasi from California to this state, kung nasaan kami. And panibagong application ulit yun. So, nag-CGFN, ang board dito is iba, CGFNS ulit. So, yung CGFNS, dun ako magpapasa ng requirements nila. Tapos sila ang magko-confirm sa Board of Nursing ng state na to. So, yun, syempre, kinailangan ko na naman ng tulong. Nakiusap na naman ako na pakilakad naman tong mga papel ko, ganyan-ganyan. So, another gastos na naman. So, yun, ang story of my nursing journey. How about you guys? Kung meron kayong nursing journey experience, let us know para makita naman ng ating mga ibang mga, aspiring nurses na pupunta sa US kung ano yung mga expectations nila or yung mga inspiring, story na ma-share ninyo. Yun lang for today. Thank you for watching.